Patakbuhin ho natin independently ng kanila yan without influence. Let them do their job and conduct an open investigation. Pati po kayo magpaimbestiga, Mr. President. Pati ikaw, magpaimbestiga ka. Not for purposes of filing a case, but for purposes of transparency and kaayusan. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga religious groups sa lumalalang anomalya sa flood control scam at sinabing panahon na para hayaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maimbestigahan upang malinawan ang publiko sa usapin ng pamamahala. Giit nila hindi dapat ang mga politiko ang tinitingalang modelo, kundi ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng tapat at makabuluhang gobyerno. Hiniling din nila na pabilisin ang investigasyon sa palpak na proyekto sa flood control dahil sa maraming buhay ang patuloy na naapektuhan. Kaugnay nito, kinundinan nila ang umano'y 500 piso para sa Noche Buena, lalo na't nababalot ang issue ng bilyong pisong pondo na sinasabing nakulimbat ng ilang lider. Para sa mga grupo, ang patuloy na kontrobersya ay nagpapakita ng pangangailangang ibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan sa pamamagitan ng buong transparency. Kamakailan ring inanunsyo ng Pangulo ang tuluyang pagkakansela sa pasaporte ni Saldico, kung saan inatasan na ang mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagtuntun nito. Ayon pa sa Pangulo, ang hakbang na ito ay upang masiguradong hindi makakaiwas ang dating mambabatas sa kanyang pananagutan. Bukod dito, nagpahayag din ang Pangulo ng patuloy na reforma sa susunod na administrasyon. Aniya, ang pagbabagong istruktural ay nararapat maisagawa sa paraang tatagal at patuloy na mapapakinabangan ng publiko. Paglilinaw niyang mas epektibo ang makabagong paraan sa paggawa ng solusyon ukol sa issue ng korupsyon. Sa kabila nito, patuloy na umaasa ang mga religious groups sa pagkakaisa ng bansa, hindi para sa mga partido ng bawat politikong sinusuportahan, kundi para sa mga mamamayang nararapat makinabang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.